Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Mabuhay sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, mabuhay po kayo. Opo. At Mr. Ted Pailon and DJ Chacha. Nakikinig po ako sa inyo sa radyo araw-araw. Salamat na marami kong. Salamat po. Opo. Opo. Ito lang pong inyong privilege speech po na aking ang nabasa ang kabuuan nito. Meron kayong binabanggit, no? Particularly po yung sinasabi niyo na sa dinami-dami ng lugar sa buong Pilipinas, tangi lang pong sa Metro Manila siya nagkaroon umano ang tanggapan ng Vice Presidente nito pong programa para po daw sa programa kung saan po ang beneficiaryo ay 977,615. Opo. Opo, halos Opo. 1,000,000 po. Opo. Saan po muna sa tingin po ninyo sa inyo pong research nanggaling ang pera at ano ho ang programang ito at ano po ang inyong hinihingi dito na accountability? Actually po, hinihingan po namin siya ng tamang liquidation at hinahanap ko rin po yung mga beneficiaries, kahit po yung mga kapartner niya ng mga foundation. Pero hindi po ba very evasive po si Vice President at wala po sa sinagot sa lahat ng tanong sa Committee on Appropriation. So with that, ako po ang chairman din ng Metro Manila Development Committee sa Kongreso. Sinaliksi ko rin po, tinignan ko rin kung merong bang mga nag-benefit dito sa lugar sa Metro Manila, sa NCR. Pero parang wala rin po kaming makita. At sabi ko nga po sa opening remarks, kung meron mang beneficiary dito, siguradong hindi pwedeng din namin maramdaman pong mga congressman dahil kami po lagi namang nasa ground. Pero mukhang wala po talaga. At hanggang ngayon po, hinahanapan namin ng paliwanag. Pero siguro naman po napanood ng tao, kahit po kayo siguro napansin ko kapon, hindi po niya sinasagot hanggang ngayon yung privilege speech ko, yung appreciation ko sa kanya. Opo. Congressman, kayo po din na naghayag nito sa inyo pong talumpati. Meron na ba kayong informasyon kung saan hinugot supposed to be ang pera para dito, considering din po na doon sa notice of disallowance para nga po dito sa kanyang confidential fund, may binabanggit din nga po dito na ilang pong mga gastusin, na may kaugnayan din, supposed to be po sa kawang gawa. Kung babasahin po natin. Opo, go ahead sir. Oo. Inaantay ko lang po na ilabas niya, pero mukhang doon po talaga hinugot sa confidential fund. At yung po meron naman pong guidelines din yung confidential fund at hindi yung pwedeng hugutin. Sa matter of fact po, yung 2025 budget niya, medyo inilagay niya na puro dahil wala ng confidential fund. Niline budget niya na, nilagay niya na. Tinanggal naman ng Kongreso ngayon dahil parang duplication na lang po. Pwede naman sa social welfare na ilagay, pwede naman sa DOLE iba. So yun po yan. Kaya lang hanggang ngayon nga po, hindi niya mailabas yung talagang liquidation niya. At inaantay din po namin dahil naka-appeal po siya sa COA. So hanggang ngayon, naantay po namin kung ano talaga kung saan niya ginamit talaga yung according to COA, kulang yung mga dokumentong binigay niya or hindi pa siya nagbibigay ng ibang mga dokumentong binigay ng COA. Mukhang yun po yung pattern na lagi na kaya nadidisallow yung kanya sa COA. Kulang ng dokumento or hindi pa siya nagsasabit ng dokumento. Opo. Kung yung pong hearing kahapon doon sa committee po ni Congressman Chua. Po. Opo. Na hindi ko kasi nabantayan ng buo, no, pero doon nga pinagpapaliwanag yung mga mismong team na nag-audit sa confidential fund itong si VP Sara. Napag-usapan pa po doon, yun ngang, di ba humihingi nga ng liquidation, ito pong hinihingi nila, etc. Meron ho bang inilabas ang COA doon na anumang informasyon kung ano particular po, di ba nabanggit nila, kung ito, tatlong bagay di ba, yung hindi naman, higit sa lahat po yung hindi ka nakapagsumite ng hinihingi sa yung na liquidation report. Meron ho ba sila binabanggit doon na particular na may kaugnayan po sa inyong talumpati? Yun po yun. Yung 977 na beneficiary, andun po nakaloob po sa
dinisallow ng COA. Mm-mm. Kaya alam po, talaga ang sinasabi ng COA talaga, hindi pa siya nagsasubmit ng dokumento. And even yung past na 2022, 2023, 2024, it's either kulang yung dokumentong binigay niya or wala siyang sinabit for that year. Kaya doon po nahihirapan din ng COA at binigyan siya ng, kaya alam po, medyo matagal talaga yung palugid ng COA dahil humingi siya ng reconsideration, ayon sa COA, 6 months daw po yata talaga yung period na ibinibigay nila sa ganon. So mag-aantay po kami talaga ng 6 months para namin malaman talaga kung ano ang resulta, kung makakapag-submit ba siya ng dokumento or kung ano may yung kulang na sinasabi po ng COA. Pero dapat po kahapon na kasi, ang buong akala ko, natuwa nga po ako dahil umating siya sa hearing kahapon. Ang akala ko, bilinabi niya na baka magsalita siya kahapon. Pero nung nag-refuse po siya na mag-take ng oath, medyo naramdaman ko na po na wala rin siyang balak ipaliwanag kung ano man yung nakapaloob doon sa privilege speech ko. Kasi supposed to be po, yun yung sasagutin niya kahapon, yung privilege speech ko. Pero it seems wala po siya sinagot doon kahit isa. Opo. At hindi rin po siya nag-oath. Siguro nga, para kasi kung mag-oath siya, mahirapan siyang magsabi ng hindi totoo kapag naka-under oath siya. Kailan ho ang inyong next hearing, Congressman? Ini-schedule pa po, pero siguro 2 weeks from now, meron na pong schedule. Malalaman niya po, Ted, sa hapon po na kasi. Tinitignan pa po, marami pong mga personalidad na gustong kumbidahin yung mga congressman po kahapon. Siguro po mga 2 linggo yan para makumbida lahat. Opo. Maaari kaya nating, kung mamarapatin po ninyo, Congressman, paano kaya ang forma at content ng audit report kung pinag-uusapan ay 977,615 beneficiaries nito pong socio-economic program. So, anong forma nun? I mean, dapat lahat ng lumahok doon sa nakatanggap ng benepisyo, may pangalan, may address. Paano kaya iyon? Iniisip ko rin po, wala na po si Einstein ngayon, baka hindi na po makuha ngayon yan. 977, mukhang malayo po. Kaya nga po nagtataka ako, dahil ako po matagal na rin namang nasa politika, sanay naman din po tayo magkawang gawa. Parang ang hirap pong i-account ng 900,000 plus na tao. So, hinahanapan po namin talaga. Hindi ko po alam kung paano niya i-liquidate. Baka naman po makapaglabas siya ng dokumento. Antay po natin. At ako naman po, willing naman po ako kapag naayos naman yung dokumento, nakita naman po natin naging maayos naman pala yung paggamit niya doon sa Kaban ng Bayan. Why not? Sabi ko nga, tatayo ako ulit sa floor at maging privilege speech ako ulit. Opo, sige po. Opo. May tanong lang po si Chacha Kong. Opo. Go ahead, Cha. Yes po, Kong. Yung sinasabi niyo po kanina, no, na imposible para po sa inyong mga congressman na hindi maramdaman kung meron mang ganong kalaking proyekto na ang syempre magbebenepisyo ay ang taong bayan. Para lang mas malinaw po sa mga kapatid natin na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, pagka may mga ganyang project, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na halimbawa sa Maynila po, sa inyo pong distrito, gagawin, paano po ba yung proseso nun? At sigurado ba talaga na nalalaman po yun ng mga kongresista? Baka naman meron silang mga programa na hindi na ipinaalam at diretso na pong ibinibigay sa taong bayan? Ganito po, meron po mga 38 district ang Metro Manila. Yung pong magbuo ka lang ng 2,000 na tao sa isang araw, napaka-venue, yung lugar po na pagdadalan mo, at saan mo kukunin yung 2 tao, sino yung beneficiary mo, senior citizen ba yan. Lahat po na yan, inaaral din po namin yan. Talaga bang dapat bigyan to? Talaga bang indigent tong tao na to? Much more po yung halos 1 milyon tao, imposible po hindi makita namin. At sigurado naman po na mag-ikipag-coordinate ka either sa LGU o sa district representative o sa social welfare concern. Kasi social welfare po may mga case study po yan, di ba? Sa matter of fact po, yung local social welfare po dito sa Maynila, pinacheck na rin po namin at wala pong nangyaring gano'n talaga na nanghingi man lang ang Office of the Vice President of any documents regarding po sa mga indigent dito na binigyan ng ayuda o binigyan ng tulong. So,
tinitignan ko po dahil as chairman nga po ng Metro Manila Development, tinanong ko rin po yung ibang mga kongresista na kasama ko, wala rin po silang matandaan na ganong naging galaw. Kaya ako po, tumayo na at nag-question na rin po ako dahil akala ko masasagot niya nung nanonood po ako nung sa appropriation, pero hindi niya po nasagot, kaya nag-privilege speech po ako at kahapon naman dumating siya, natutuwa ako dahil akala ko baka may dala na rin siya dokumento at sasabihin niya yung pinaggamitan. Pero hindi pa rin po. So hanggang ngayon po, blanco pa rin ang taong bayan, blanco pa rin po kami rito sa Kongreso. Oo. So last na lang po sa akin, Congressman. So kayo po medyo confident kayo na talagang malaki posibilidad walang ganitong nangyari na pamimigay ng ayuda sa ganito kadami ng mga benepisyaryo? Kung meron po lang kasi madali namang sabihin yan at madaling ipaliwanag, hindi mo naman kailangan i-divert na po yung ito sa iba, di ba? Ilabas mo lang at bakit kinakailangan ma-disallow pa sa COA kung meron ka namang ang dali-dali naman po 2022, 2023, 2024. Paggamit mo naman po kami po dito sa district, once na ibinaba po yung ayuda from the social welfare, right there and then, liquidated po ang social welfare concern eh. So, I don't see any reason kung bakit for so long hindi pa rin maliquidate or hindi pa rin siya makapag-submit sa COA ng dokumento. Malamang po sa wala talagang may sasubmit. Opo, sige po. So Congressman, ano po ang inyong reaction sa sinasabi kahapon? Siguro din nabalitaan nyo po at napanood nyo sa mga balita yung binabanggit po ni VP Sara. Ang direksyon naman talaga nito, impeachment laban sa akin eh. Ito na yung mga, ito na yung kumbaga plano. Pagkatapos daw nito, eventually nga po, yun na paghahain ng impeachment complaint laban sa kanila at pagsira sa kanya daw pangalan para wala ng pagkakatiwalaan na Sara Duterte come 2028. Unang-una po, pwede po ako i-check sa Kongreso. Baka isang beses o dalawang beses pa lang po ako nakakit sa Office of the Speaker. Hindi po ako close kay Speaker. Second po, wala po ako talagang alam na yung impeachment or yung politika. And third, whether politika or hindi, meron din pong dapat sagutin sa taong bayan at sa Kongreso. So, ano man po yun, still answerable pa rin po sa dahil kaban po ng bayan yan, hindi naman po yan pera ng sarili niya, di po ba? So, dapat, whether kung ano man yung sinasabi niya, sagutin mo pa rin. Total, inaccuse ko naman po sa privilege speech ko. Pwede niya sagutin directly na ito yung pinaggamitan ko at pinupolitika niyo ako. Pero still, pinupolitika lang po ang sinasabi niya. Pero hindi naman niya sinasabi na ito yung pinaggamitan ko. Yun lang po yun sa akin. Opo. Pero yung impeachment po, hindi ko po alam yun at hindi po ako close sa administration. Opo. Congressman, yung pong kung kahapon po nandun ho kayo, 'di ba? Napakinggan niyo ho ulit, no? Yung kanyang binasang statement. Opo, at sa pananaw po ng iba sa pakiramdam ng iba, mukhang meron talaga pong hamon sa Kongreso, no? May challenge sa inyo na kumbaga po, nagbigay na kami ng dokumento sa gusto naming pondohan ninyo. Kung ayaw ninyo, wag nyo. Di ba parang ganun pong dating? Kung ayaw ninyo, wag nyong ibigay. I mean, yun po ang kanyang pahayag. Parang hindi ko lang makuha yung eksaktong salita, pero sabi niya, ibinigay namin to, kung we leave it up to the wisdom of the members of Congress, kung ayaw ninyo, okay lang sa amin kahit wala kaming budget. So kayo po kung ang tatanungin sa ganun pong uri ng mga paliwanag ni VP Sara, how do you respond to that? So usapin po, ng pagbibigay sa kanya ngayon ng pondo, considering po na dadaan na ngayon sa plenaryo ang kanyang budget. Tama po, Manong Ted. Kaya nga po, tinanggal na rin po namin sa line budgeting yung mga dapat na hindi talaga mapunta sa kanya. Dinala na po namin sa social welfare, yung mga para panlibing na, yung para sa senior citizen, panlibing, yung sa libro. Tama po, tinanggal po namin at yun naman din na sinabi niya. Pero hindi puro nagtatapos. Meron pa rin pong 2024, 2023. Accountable pa rin po siya. Hindi naman pwede na ngayon tanggalin nyo na to. Kasi yung nakaraan ko, hindi ko maipaliwanag. Hindi po ba? Yung ngayon, talagang tinanggal na po namin. Sinabi naman niya yun. At tinignan naman po namin na talagang hindi dapat nang mapunta sa kanya dahil parang duplication. Pero still,
meron pa rin pong responsibility siya na ipaliwanag pa rin yung 2024, 2023, at 2022. Hindi po tayo nagtatapos na tinanggal na namin yung budget sa 2025 na hindi dapat sa'yo. Tapos na po tayo. Hindi naman po nga pera natin to, pera po ng taong bayan to, yung 2022, 2023, 2024. Dapat ipaliwanag ng kahit sinong politiko na gumamit ng pera ng bayan, hindi po ba? So doon hindi po tayo nagtatapos sa 2025. Opo, sige po. So sir, Congressman, ano na ho yun? Buo na po doon, collective, ano na po yan? Decision ng Kamara na ang ibibigay lamang na budget sa tanggapan ng Vice Presidente for 2025 ay 700 million plus. Yun lang po yun. As far as the Congress is concerned, tingnan ko, yun na po yun. Pero magbabike pa po. Opo. Tingnan po natin, matatapos sa bike. Pero tingin ko po, doon na rin papunta dahil siguro naman yung wisdom ng mga senator, makikita rin po nila na pwede naman talaga sa social welfare na. Kami po nagre-request personally sa social welfare. Pag meron kaming, kailan lang po may nasunog po rito sa Tondo, hindi po ba? Nung napalitan niyo, 2,000. Kinabukasan naman po, nag-respond agad ang National Social Welfare. Nagpadala kagad ng ayuda nila. So mabilis naman po. Opo. Kaya pwede naman yung budget na yun ilagay sa social welfare, lalo na po Vice President siya. Opo. Baka even a phone call away lang naman sa social welfare. Madali lang po yung maibigay sa Opo. Sige po. So Congressman, sa panghuli po, ngayon, next week po yata ang pagsalang na sa plenaryo ng OVP budget, di ho ba? Opo. Opo. Kayo ho ba with the majority? Opo, nasa majority po. Opo. I belong to NUP party po. Opo. Okay, opo. Sige po. So, Congressman, will you still require, pahihirapan pa po ba ninyo si Congressman Adjong sa plenary po, sa OVP budget? Will you still require the VP to be present sa plenary? Supposed to be po, it's a courtesy to the House na yung principal dapat po andun. Pero in respect din naman po sa position niya, even the President po naman, hindi rin naman po namin nare-require na andun. Courtesy po namin yun. Siguro po kung padadala niya yung chief of staff niya o kung sino man po, baka pwede na rin po sa Kongreso. Total, sanay naman po kami na ini-staff na rin ni VP Sara. Sige po. Saka yung budget niya naman po, nahalos yung payroll po ng mga tao, yun, pangit naman po na i-hold pa yun. Dahil para sa mga nagtatrabaho na po. Opo. Sige po. So salamat po na marami, Congressman Valeriano, sa inyo pong panahon, at kami po aantabay po sa mga mangyayari sa Kamara. Salamat po, sir. Salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, thank you si Representative Rolando Valeriano ng 2nd District sa lungsod ng Maynila. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.